Ang chapter ay nagsisimula sa eksena sa banal na lungsod, kung saan may isang tao na brutal na pinahihirapan ng mga maruruming pari sa ngalan ng seremonya. Napakatindi ng sakit kaya nakiusap ang lalaki na mamatay na lang kaysa tiisin ito. Samantala, tila labis na kinakabahan si Archbishop Min. Biglang dumating ang malaking pinuno ng simbahan at iniutos kay Min na itigil ito. Agad na isinambulat ni Min ang balita na ang lalaking ito ay nabigurin sa pagsubok para sa Elite Judgment Army, at ang taong nasa harap nila ay walang iba kundi si Pope O'Brien. Sinabi ng Papa na hayaan siyang magpahinga, at nang sabihin niyang magpahinga, ang ibig niyang sabihin ay tapusin ng brutal ang nabigong paksa doon mismo. Pagkatapos, hinawakan ng Papa ang kamay ng kanyang junior at sinigurado sa kanya na noong unang beses siyang nag-host ng seremonya, mas kinakabahan pa siya noon. Binanggit niya pa na nagsuka siya sa lahat ng lugar noong siya ay 45, at nahilo siya sa amoy ng dugo. Tinanong ni Min ang kanyang senior kung talagang kailangan bang dumaan sa seremonyang ito at kung ilang sundalo ang nais nilang gawing bahagi ng Judgment Army. Ang matandang lalaki ay naglakad na lang papalayo, sinabihan siyang maghintay. Sinabi niyang kapag naging susunod na papa siya, masasagot ang lahat ng kanyang mga tanong sa lihim na aklatan ng simbahan. Bigla, isang lalaki ang nakakuha ng kanilang atensyon, at tuwang-tuwa si Pope na makita kung sasali siya sa seremonya. Ang lalaking nasa lupa ay pumayag at ipinakilala ang sarili bilang si Rekat Roth, bahagi ng Holy City Guard Team. Ikinararangal niya na maging bahagi ng seremonya ng transformasyon. Hindi nagtagal, dinala nila ang isang mangkukulam na wala ng malay matapos painumin ng tubig ng Dreamland. Itinali nila ang bagong lalaki sa parehong bangko tulad ng nauna at agad na sinimulan ang pagkuha ng dugo ng mangkukulam. Ipinaghalo nila ito sa ilang banal na bato ng paghuhusga, at ang halo ay naging isang misteryosong malaasol na likido na kahit ang arsobispo ay walang ideya tungkol dito. Pagkatapos, ini-inject nila ang solasyong ito sa katawan ng lalaki. May posibilidad na siya ay sumailalim sa transformasyon bilang isang mandirigma ng parusa ng Diyos, na kilala rin bilang hukbo ng paghuhusga, na kasing lakas ng inaasahan. Gayunpaman, kung magtagumpay ang transformasyon, mawawala ang kanilang damdamin at talino, at magiging mga walang isip na ghoul na may natitira lamang na kaunting instinct at kalooban. May pagkakataon din na sila'y mabibigo at maghahirap ng labis, o kaya'y magkaroon ng malubhang epekto. Ang pari ay nasa panganib, ngunit ang mga pari ay handang isugaw ito dahil ito na lang ang kanilang natitirang paraan para labanan ang mga demonyo. Mukhang ang lalaking ito ay nakapasa sa proseso ng transformasyon. Hindi nagtagal, nakita natin ang parehong junior at senior na mga pari na magkasama. Binigyan ng papuri ni Pope ang tagumpay ng seremonya ng transformasyon. 62 mandirigma ang sumali, at higit sa kalahati sa kanila ay nagtagumpay. Pagkatapos, binanggit ng matandang lalaki ang isang bagong uri ng lason, na gawa mula sa mga mata ni Master Crow. Kung ilalagay ito sa isang nabubulok na bangkay, kakalat ito sa paligid nito. Ang lason na ito ay lumulutang sa hangin, kaya't hindi mo kailangang kainin o hawakan ito para maapektuhan. Wala rin itong lunas. Nagiging seryoso si Pope at tinanong kung bakit hindi na lang nila ito gamitin laban sa Grey Castle. Samantala, sa border town, tahimik ang lahat, at sobrang namangha si Ana sa tanawin mula sa hot air balloon. Tinanong niya si Soraya kung pareho ba ang nararamdaman nito. Ngunit natigilan si Ana nang makita ang mga ipinipinta ni Soraya ng mga tanawing kanilang nakita mula sa itaas. Hindi makapagsalita si Ana sandali habang sinusubukan niyang sabihin ang tungkol sa mga pintura, at si Soraya ay matiyagang naghihintay sa kanyang sagot, puno ng kuryosidad. Nang makababa na sila sa lupa, biglang pumasok ang prinsipe sa silid, puno ng kaligayahan dahil narinig niyang nagkaroon ng malaking pagbabago sa estilo ng pagpipinta ni Soraya. Nang mapatingin si Nightingale kay Soraya, agad siyang nagulat nang mapansin na ang kanyang mga mahiwagang kakayahan ay nagbago ng malaki. Tinanong ng prinsipe kung ang kanyang mga kapangyarihan ay nag-evolve gaya ng kay Ana, at nang makita niya ang mga bagong pinta ni Soraya, napansin niya ang makapal na texture ng malalambot na ulap, magaspang na pader ng kastilyo, at balat ng puno na parang pwede mong hawakan. Ginagawa nitong napakatotoo ang mga pinta. Samantala, inamin ni Soraya na maaari niyang palakihin pa ang kapal ng texture pero hindi niya ginawa dahil magdudulot ito ng matinding sakit sa kanya.
Sinubukan ni Nightingale na tanggalin ang texture ng puno ngunit nabigo. Pagkatapos, ginamit ni Anna ang kanyang mga tali upang iangat ang texture, na parang totoong kahoy. Lumingon ang prinsipe sa pintor at tinanong kung paano niya pinalapot ang mga pinta. Bigla niyang naintindihan at ibinunyag na ang lahat ng ito ay dahil sa nakita niya mula sa lobo, mga bagay na hindi pa niya nakikita noon. Ang kanyang mga dating pinta, na akala niyang makatotohanan, ay lubos na mali. Parang mga puno na matutulis ang itsura at mga bundok na walang saysay, lahat ay parang 2D lang. Kaya gusto niyang tumugma ang kanyang sining sa mga epikong tanawin na iyon. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga maliliit na bola na pinag-usapan ng ating bayani, na tinatawag na mga atom, at inisip niya ang kanyang mga hagod ng brush bilang mga patong ng makukulay na bola na nagtatambak upang mabuo ang buong larawan, at ayon. Nagkakaroon ng texture ang kanyang mga pinta, tumatalon ang mga berdeng puno, at lumulubog ang malalim na asul na ilog, na nagbibigay ng 3D effect sa mga pinta. Namula si Soraya, sinasabing ang kanyang kakayahan ay hindi kasing kapaki-pakinabang gaya ng kay Anna dahil ang tanging magagawa niya ay magpinta. Pinapalakas ng prinsipe ang kanyang loob, sinasabing kaya niya ito, at may perpektong ideya siya, na binabanggit na ito'y may kaugnayan sa kanyang problema sa pagligo. Nahiya si Soraya, habang tinitingnan siya ni Nightingale ng may hinala. Ipinaliwanag ng prinsipe na sa halip na tawaging pintura ang ginagawa ni Soraya, mas parang isang coating na gawa ng mahika. Kung pumasa ito sa material testing, naniniwala siyang magagamit nila ito sa paggawa ng mga tubo para sa tubig. Tinanong ng mga babae kung ano ang gagawin nila dito, at ipinaliwanag niya na wala nang kailangang mag-igib ng tubig para maligo araw-araw. Maaari silang magkaroon ng mga tubo sa kanilang mga silid. Inilarawan niya ang paggamit ng bakal na tubo bilang molde, pagbabalot nito ng papel, at pagpatong ni Soraya ng coating sa molde gamit ang tubig. Kapag natuyo na ang coating, ito'y magsisilbing tubo. Samantala, napansin ni Nightingale kung gaano ka-excited ang prinsipe sa mga teknikal na bagay. Nang makita niyang masyadong malapit ito kay Anna, agad siyang nakaramdam ng selos. Agad siyang tumingin sa ibang direksyon at pinaghampas ang kamay sa mesa, nakatayo roon na may inis na itsura. Hindi nagtagal at napansin ng prinsipe na tiyak na may ikinagagalit siya. Pagkaraan ng kaunting sandali, nakita natin ang prinsipe na nag-iisa, malalim na nag-iisip tungkol sa pagbuo ng isang malaking tangke para sa tubig mula sa Redwater River. Plano niyang gamitin ang mga steam engine upang dalhin ang tubig sa tangke, ngunit hindi siya sigurado kung kakayanin niya ito. Kapag nagkaroon ng tubig ang bawat tahanan, madali siyang makakapag-install ng mga banyo at kubeta. Masaya siyang nag-iisip sa sarili tungkol sa ideya. Nag-inat siya pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatrabaho at biglang naisip niyang. Nami-miss niya si Nightingale. Tinawag niya ito, pero walang tugon. Isang mapanuksong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata habang iniisip niyang gumawa ng hindi inaasahan. Oo, tama ang hinala mo. Plano niyang kumain ng mga merienda ni Nightingale na nakatago sa kanyang drawer. Pero bago niya magawa ang balak, dumating ang mismong babae at mahigpit na binalaan siyang huwag hawakan ang kanyang pinatuyong isda. Tinanong siya ng prinsipe kung bakit parang malungkot siya kamakailan, at sumagot siya na sinusunod lang niya ang naunang bilin nito na huwag siyang gambalain. Nagsorry ang prinsipe, inaming abala siya kamakailan, at nagpapasalamat siya dahil palagi itong nandyan upang bantayan siya. Binuksan niya ulit ang drawer, ipinakita ang isang espesyal na ginawang baril. Ipinapaliwanag niya na gusto niya itong ibigay sa kanya noon pa, ngunit tumagal ang pagkakaukit ng mga pattern sa baril. Ang revolver na ito ay kakaiba at higit na mahusay kumpara sa mga nagawa nila dati. Agad itong kinuha ni Nightingale. Pansamantalang hindi siya makapagsalita, nabubulol sa pasasalamat, at pagkatapos ay tinanong kung matuturuan siya kung paano gamitin ang revolver. Nang lumabas sila, agad na nagsimulang mag-practice si Nightingale sa pagbaril. Nakakagulat, tumama siya sa target sa unang subok, nakahanga-hanga dahil si Night Carter ay hindi pa nakatama ng isang bullseye matapos ang ilang araw ng pagsasanay. Tinanong niya kung mas mahusay siya, at tumanggo ng may pag-aproba ang prinsipe, binabanggit na siya'y susunod sa isang simulation training. Walang alam si Nightingale tungkol sa susunod, kaya ipinaliwanag ng ating bayani na nakabitin sa ibabaw ng mga target ang mga bato ng banal na hatol,
at kailangan niyang patumbahin ang mga iyon sa pinakamaikling oras habang siya'y nagpapaputok. Nang maintindihan niya ang kanyang gagawin, inihanda niya ang sarili. Bago siya sumabak, pinatigil siya ng prinsipe at sinabing hilahin ang gatilyo, na may ngiti, idinagdag na huwag kalimutan isiga, it's high noon. Tumalikod siya ng pilya at tinanong kung ito'y mungkahi o utos. Gayunpaman, naghanda siya. Binalikan niya ang mga alaala ng mga nakaraang kabayanihan noong sinabi sa kanya ni Wendy na palagi na siyang nasa tabi ng prinsipe. Huminga siya ng malalim, nagsimulang tamaan ang mga bato ng banal na hatol, tinatamaan ang bawat isa ng may husay, pinaalalahanan ang sarili na siya ang kalasag ng prinsipe at palaging mananatili sa kanyang tabi. Dumating na ang araw ng pagtatanghal, at ang buong bayan ay nagtipon para panuurin ang dula na matagal nilang pinaghandaan. Ang pinakamagandang bahagi, libre ito para sa lahat. Inimbitahan pa nga ng prinsipe si Lady Margaret, ang mangangalakal. Sa gitna ng karamihan, nariyan din si Hugh, isa pang mangangalakal, na natutuwa sa masarap at kakaibang pagkain. Samantala, si Marlon, isang mangangalakal mula sa fjord, ay labis na humanga sa kalidad at materyal ng mga tasa, at nais bumili ng ilan para sa kanyang sarili. Habang patuloy ang mga mangangalakal sa kanilang pag-uusap tungkol sa negosyo, humingi ng paumanhin si Lady Margaret sa kanilang ngalan. Sabi niya, ang mga mangangalakal ay mga ordinaryong tao lang na hindi mapigil ang pag-usapan ng pera, at humihingi siya ng paumanhin sa oras na nagugugol nila. Sa itaas naman, masayang-masaya si Lightning na kumakain ng popcorn, habang si Maggie ay irritable dahil sinasolo ito ni Lightning. Sa ibaba, nagulat ang prinsipe na hindi nakilala ni Lightning si Margaret, kahit pa para siyang ina kay Lightning. Ipinaliwanag ni Margaret na naghiwalay sila nang siya'y napakabata pa, kaya't hindi na nakakagulat na hindi siya maalala, at nais lamang niyang natural na muling magkaugnayan sila. Tinanong ni Margaret tungkol sa meriendang tinatawag na popcorn, at nagtataka kung ito rin ba ay isang pagkaing panghari. Tumango ang ating bida, ngunit sa totoo lang, si Anna ang tumulong sa paggawa ng popcorn gamit ang espesyal na mais ni Sister Leaf. Hindi niya maisip manood ng palabas nang hindi kumakain nito. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Margaret, dahil dati na siyang nanirahan sa lungsod ng hari. Hindi siya nagiging bastos, ngunit sinabi niyang huwag na siyang bolahin, at nagtanong tungkol sa pinakamalapit na kaibigan ng prinsipe sa lungsod. Lumabas na wala siyang tunay na kaibigan, dahil si Prince Roland ay isang malikot na tao, at ang kanyang pinakamalapit na kasama ay si Yorko, ang kanyang mahiwagang kamay na ginagamit niyang panghaplos sa bawat babaeng nasa kastilyo. Natawa si Margaret at sinabi niyang narinig niya rin na siya'y naging isang kilalang babero sa kastilyo. Nahiya ng kaunti si Roland sa kanyang nasabi, kaya't nagpalit ng paksa at sinabihan ang lahat na magtuon sa dula. Kaya nagsimula na ang kwento ni Cinderella, kung saan ginagampanan ni Lady Irene, asawa ni Ferland Eltec, ang papel ni Cinderella. Isa pang standout sa cast ay si Mai, kilala bilang bituin ng kanluran, na mukhang kahanga-hanga sa entablado. Hindi nagtagal bago nakilala ni Margaret kung sino siya, at lubos siyang namangha na makita ito roon. Sinabi ni Prince Roland na manood siya ng tahimik, ngunit sobrang saya ni Margaret kaya't hindi niya mapigil ang purihin ng malakas si Mai. Tila hindi inasahan ng ating bida na magdadala si Lady Irene ng isang kilalang kaibigan upang mag-perform sa hangganan ng bayan. Habang nagpapatuloy ang palabas, ang pag-arte ni Mai ay sobrang makatotohanan. Nang itulak niya si Cinderella sa lupa, ang pagtulak ay napakamakapangyarihan at makatotohanan kaya't lahat sa karamihan ay nag-alala. Maging si Prince Roland ay naramdaman na tila personal ang pagtulak na iyon. Habang muling nagpapatuloy ang dula, lahat sa madla ay lubos na nahuhumaling, at maging si Lady Irene ay napansin na nakuha ng kanyang kaibigan ang atensyon ng lahat. Komento ng lahat na ang palabas ay sobrang makatotohanan kaya't medyo natakot sila, na nagbibigay inspirasyon kay Lady Irene na ipagpatuloy ang mahusay na trabaho. Masigla siyang sumang-ayon, at ngayon ay determinado si Irene na mapabilib ang lahat gamit ang kanyang sariling kakayahan. Sa pagbabalik ng dula, si Lightning ay may maliit na papel, ginagampanan ng isang cute na mangkukulam. Hindi na natin kailangan ng detalyeng iyon, ngunit sa pagtatapos ng eksena, si Sister Irene ang bumida sa palabas. Si Mai, na karaniwang walang kapintasan sa pag-arte, ay nalamangan ngayon ng kamangha-manghang pagganap ni Irene.
Tila nakita ni May na ang pagkapanalo ng kanyang kaibigan ay nagpapasadya lalo sa kanya. Si Furlon, na target ng napakaraming babae sa Longsong Fortress, ay pinili si Irene sa huli. Ngayon, hindi maiwasan ni May na maiyak dahil sa love triangle drama. Pagbaba niya sa entablado, napansin niya si Knight Carter na may dalang bouquet ng bulaklak. Ipinakilala niya ang sarili bilang Chief Knight Carter Lannes, ang kabalyero ng prinsipe, at pinuri siya sa kanyang kahangahangang pagganap. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon at agad siyang inimbita para uminom, na nagpalakas ng loob ni Irene at nagpapula sa kanyang pisngi. Ang eksena ay nag-shift sa Longsong Fortress, kung saan dumating ang mga sundalo mula sa Grey Castle. Nang makita ang pamilyar na bandila, nagsimula ng mawalan ng kontrol ang embahador. Sa ibaba, ipinakilala ng kabalyero ang sarili bilang si Lyman Hawes, mensahero ni Haring Timothy, at dala niya ang mensahe mula sa lungsod ng hari. Humiling siya na ibaba ang tulay upang papasukin sila. Isa sa mga kabalyero ay mabilis na nagdala ng permit, at mabilis itong sinuri ng embahador, upang malaman na ito nga ay may tatak ni Timothy. Napagtanto ni Petrov na hindi niya maaaring tanggihan ang mensahero ng bagong hari, kundi ay masusumpungan niya ang sarili sa masamang sitwasyon. Sa isip iyon, sinabi niya sa kanyang sundalo na kumuha ng 3 mabilis na kabayo at magmadaling pumunta sa border town, at ihatid ang mensahe kay Roland na ang mga tauhan ni Timothy ay nasa harap na ng pintuan. Kung meron lang silang Skype para makipag-usap, tiyak na magiging interesante na makita ang lahat ng mga hari at prinsipe na nagtatalo sa isang conference call, malamang mas toxic pa kaysa sa isang Call of Duty lobby. Nang makaalis ang sundalo, umaasa si Petrov na mabilis makarating ang balita kay Prince Roland. Dahil ang grupo ng mga mensahero ng kalaban ay wala pang 50, hindi sila gaanong banta. Ang magagawa lamang ni Petrov ngayon ay papasukin sila, at matutulungan niyang maalis ang mga ito. Habang bumababa ang gate, ang mga kabalyero sa ibaba ay naglalabas ng nakakatakot na enerhiya, at tiyak na may mangyayaring hindi maganda. Samantala, bumalik sa border town, tila na ipakilala na ni Prince Roland ang unang bathtub sa mundong ito. Bumaha ng tanong mula sa lahat, at matyaga niyang ipinaliwanag ang lahat. Nang buksan ang gripo, damaloy ang tubig, na nag-iwan sa lahat ng humanga at mausisa. Gusto nilang malaman kung maaari ba itong inumin, at kung saan ito nanggagaling. Ipinapaliwanag ni Prince Roland na hindi ito ligtas inumin ng direkta ng hindi pinakuluan muna. Ipinaliwanag ni Anna ang prinsipyo ng siphon, at ipinakita kung paano nila maaaring maglipat ng tubig gamit ang ganitong simpleng paraan. Habang nahuhumaling si Prince Roland sa pagtuturo ng mga detalyeng teknikal, hindi mapigilan ng isang hindi gaanong pino na babae ang pang-usisa sa gripo upang makita ang mangyayari. Tulad ng inaasahan, bumuhos ang tubig na parang ulan mula sa bakal na tubo. Mabilis na sumingit si Prince Roland at nagbigay ng mabilis na paliwanag kung paano gumagana ang showerhead. Samantala, sumingit si Sister Lily na may konting biro, tinatanong kung ginugol ba ng prinsipe ang buong linggo sa kastilyo upang gawing mas komportable ang kanyang paliligo. Hindi siya nag-atubiling ipunto kung paano mahal ng mga noble ang kanilang kaginhawaan, at tila hindi naiiba si Prince Roland. Agad na sinaway ni Lady Scroll si Lily, ngunit nanatiling kalmado si Prince Roland at ipinaliwanag na ang paghabol sa kaginhawaan ay nagtutulak ng pag-unlad ng tao, at hindi siya naiiba roon. Sa kabila ng kanyang casual, ngunit matalinong sagot, tumalikod na lang si Lily na may bahagyang pang-aasar. Pagkatapos, nang mag-isa na si Prince Roland, dumaan si Lady Scroll upang humingi ng paumanhin para sa asal ni Lily. Pero binaliwala lang ito ng ating prinsipe, sinabing wala itong halaga. Dahil hindi pa tayo nakarinig ng balita tungkol kay Sister Lily hanggang ngayon. Nagpa siya si Lady Scroll na ipahayag kung paano siya niloko ng maraming beses. At ngayon ay nahihirapang magtiwala sa iba. Sinimulan ni Lady Scroll ang pagsasalaysay kung paano niya nahuli ang amoy ni Sister Lily. Gamit ang kanyang kakayahang makasense ng kapangyarihan ng mahika, diretso sa isa sa mga silungan sa Redwater City. Sa madaling salita, dati nang naglalakbay si Lady Scroll sa mga bayan. Nagkukunwaring asawa ng isang marangal na gustong mag-ampon ng bata, habang maingat na nagmamasid upang makahanap ng mga nagising na mga madreng tulad ni Lily. Gayunpaman, nang sinubukan niyang ampunan si Lily, tinanggihan siya ng may-ari ng silungan.
na nagpumilit na hintayin hanggang sa umabot ang mga bata sa tamang edad. Bago sila maaaring ipaampon, ang pagtangging ito ay nagpalabas ng mga senyales ng babala, na nag-udyok kay Nightingale na magsaliksik sa pinansya ng ampunan. Lumabas na, sa nakaraang dekada, 3 mangkukulam ang ipinasakamay sa simbahan. Ang mga magaganda ay ginayakan at ipinagbili sa mga marangal, habang ang iba naman ay iniwang mamatay sa gubat sa likod ng silungan. Nang pinahirapan nila ang may-ari ng silungan, lumabas na hindi niya pinapatakbo ang silungan para sa pera. Nakakakuha siya ng kakaibang kasiyahan mula sa pagkontrol at maging sa pagpatay sa mga babae. Noon nagsimula ang kanilang pinuno, si Kara, na makatarungang nagalit. At kinuha ang hustisya sa kanyang mga kamay at pinatay ang lalaking iyon. Nang sinubukan nilang anyayahan ang mga babae sa samahan, marami sa kanila ang tumingin sa mga miyembro ng samahan ng may puot. Parang pakiramdam nila ay ninakawan sila ng pagkakataon na ampunan ng mga marangal. Hindi iba si Lily hanggang ipakita ni Kara ang mga bangkay ng kanilang mga kaibigan, na dapat sana ay naampun na, ngayon ay patay na sa kagubatan sa likod ng silungan. Ang tanawin ay labis na nagpakaba kay Lily na siya'y nagsuka at hinimete sa mga bisig ni Wendy. Nang magising siya, tila manhid na siya sa emosyon. Parang isang manika, sa ilalim ng maalagaang pagkalinga ni Wendy, dahan-daang bumalik sa normal si Lily. Ngunit iniwan siya ng kanyang karanasan ng matinding galit sa mga marangal, na maaaring nagpapaliwanag kung bakit minsan ay malupit ang kanyang asal sa ating bayani. Nagsimula ang prinsipe na maawa kay Lily. Napagtanto niyang nakakaya pa rin niyang ngumiti sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Pagkatapos, tinanong ni Lady Scroll, at binigyan ng go signal ng ating bayani upang magtanong. Tamang-tama, tinawag ni Sister Scroll si Nightingale, na agad na sumulpat mula sa mga anino. Ngayon, si Roland ay clueless sa tunay na plano ng mga kababaihan. Sa wakas, tinanong ni Lady Scroll ang prinsipe, isang medyo awkward na tanong, na dahil balak niyang pakasalan ng isang mangkukulam. Alam ba niya na hindi nagbubuntis ang mga mangkukulam? Naramdaman ng prinsipe na medyo direkta ito, at tinanong kung kumpirmado ito o haka-haka lang. Malungkot na kinumpirma ni Lady Scroll na ito ay isang malupit na katotohanan, na sinusuportahan ng kasaysayan dahil walang record na nagdalang tao ang isang mangkukulam. Inisip ni Roland ito bilang isang uri ng reproductive isolation. Iniisip kung ang mga mangkukulam ay nag-evolve na sa isang ganap na bagong species na hindi maaaring maghalo ng mga gene sa mga karaniwang tao. Ngunit binaliwala muna ito ng prinsipe. Nagdesisyong pag-isipan na lang ito sa susunod. Para sa kanya, ang kanyang pagmamahal kay Anna ay hindi nakatali sa kung makakagawa sila ng mga anak o hindi. Mas nasasabik siyang magtayo ng isang sistema ng politika na patas at hindi nagpapabor sa mga koneksyon sa pamilya. Dagdag pa, nakikita niyang isang benepisyo ang kawalan ng mga anak. Pinipigilan nito ang pagbuo ng mga makapangyarihang pamilya, na iniisip niyang magdadala ng mas malapit na pagkakaisa ng mga mangkukulam at mga karaniwang tao upang magtulungan bilang isang koponan. Biglang, pinutol siya ni Nightingale at tinanong kung ano ang nasa isip niya. Medyo na-distract siya sa una, ngunit pagkatapos ay tiniyak sa kanya na hindi nagbago ang kanyang nararamdaman. At handa pa rin siyang pakasalan ng isang mangkukulam. Matapos tahimik na umalis si Lady Scroll, iniisip ni Roland kung masaya o nadismaya siya. At siya'y nadismaya. Tahimik din si Nightingale. Iniwan si Roland na nagmamaang-maangan na okay lang ang lahat. Biglang, may bumukas ng pinto. Pumasok si Knight Carter. Nag-uulat ng agarang balita. Ang Longsong Fortress ay nasakop ng isang grupo mula sa King City. At nakakulong si Ginoong Petrov. Nalugmok ang prinsipe sa balita. Lalo na nang idagdag ni Carter na 50 kabalyero lang ang nakakuha ng buong kuta. Ang susunod na eksena ay nagaganap sa katedral ng Longsong Fortress, at ito ay puno ng dugo ng mga sundalo. Ang pari ng simbahan ay gulat na makita ang mga kabalyerong kalaban, na malamang nasa ilalim ng impluwensya ng parehong mga Pildores. Sinabi ni Knight Lehman na utang nila sa simbahan ang pagkakakuha ng buong Longsong. Itinaas niya ang kanyang espada at bago patayin ang pari, ipinahayag niya na sa bilis na ito, mabilis na mapag-iisa ni Haring Timothy ang Grey Castle. Pagkatapos noon, pinatay niya ang pari. Isa pang kabalyero ang dumating at ipinahayag kay Sir Lehman na nakakita sila ng mas maraming Pildores sa basement,
4 na kahon na may kabuuang ilang libong pildores. Si Sir Limon ay tuwang-tuwa at binanggit na may paparating na humigit kumulang 1,000 sundalo. Sa dami ng mga pildores, magkakaroon sila ng sapat na supply bago pumasok sa laban-laban sa border town. Sobrang sabik siya na makita ang mukha ng prinsipe kapag tuluyan niya itong winasak.